Dance. Naku po, itong ating pag-uusap-usapan. Handa ka na ba? Eto na. Naku, kahit may nakabimbing impeachment trial kay VP Sara, kung ano-ano mga sinasabi nila tungkol kay VP Sara, sumigasiga pa ilang mga mata. Lumalaki-laki na ang ilang mga ilong. Nangunguna pa rin sa latest survey si VP Sara na pipiliin pagka-presidente sa 2028. Ay, agoy hoy. Wala na. Nawindang naman yung mga abubot, yung mga tawag doon, mga gingsakupan ni Romualdez. Nako mga kabibig. Yung pinupush pero hindi makapasok Romualdez, nilampaso sa ratings. As in, we don't know him. Ay, ano yan? Akap? Naku, kung akala ng mga politikong ito na dahil sa akap ay bobotohan sila at maging famous at talagang hindi sila makakalimutan, pasensya na. Kasi ang mga tao, wais na ngayon. Give ng give, take ng take ang mga tao ngayon, pero sa puso nila, alam nila kung sinong bobotuhan at kung sino yung politiko na mangungurakot pag makaupo na. Kaya yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, hanggang ngayon, takot pa rin na posibilidad na matalo sila. Kaya double time, double effort ang ginagawa. Sabihin niya, ako ay para sa Pilipino, alipin ako ng mga Pilipino. Ano ka? Ano ka, lapu-lapo? Ano ka? Bakit ka naging alipin namin? May ginawa ka ba? Or may gagawin ka ba? Nagagawin ka naming alipin? Hoy! Hindi mo kami maelad-elad dong. Ngayon na ka na magsalita na alipin-alipin ka namin. Pero noong ikay nakaupo bilang politiko, ay nako, hindi ka magpasin-pasin sa amin. Isnab ka dong. So ito kabibigha, isi-show ko sa inyo ang latest survey na sisiga-siga pala talaga ang inyong mga mata. Ito na mga kabibig, as in super duper, I'm so happy reading the result of this particular, tingnan niyo. Tingnan niyo. Pre-election preferences for the 2028 presidential elections. Sabi niyo ba, ang aga naman? Maaga? 3 years from now? Maaga pa ba yan? Dapat talaga alam na nila kung sino ang malakas na kakompetisyon. Kaya pala, ginigiit nila na dapat may impeachment na. Simula na ang impeachment. Kasi pag ma-impeach si VP Sara, hindi siya makatakbo sa 2028. Tingnan nyo. VP Sara, from Feb 10 to 18, February 2025. Ay, ang aga. Ito ang question. Kung ngayon ay ang araw ng 2028 election, mga kabibig, kung ngayong ang araw ng 2028 national election, sino sa mga sumusunod na pangalan ang iboboto mo sa pagka-pangulo? Ito yung change of points from September 2024 until now. Sara Duterte nangunguna 29%. Wow! Ganda! Ganda ni Madam Sara. Ganda ni Madam Sara. VP Sara, 29. Tumaas ng 5%. Kahit sa kasagsagan na mga panggigiit nyo kay VP Sara, mga impeachment ni VP Sara, tumaas ng 5%. At madami na siyang gusto maging presidente. Ano na yan? Ang sakit, aray, naku. Di ba? Itong survey na to ay from WRN Research, mga kabibig. Pangalawa, si Raffy Tulfo having 19%. Bumaba ng 5% si Raffy Tulfo. Oo, mga kabibig. Baka natauhan na ang mga tao. Kasi si Raffy Tulfo sa radyo, napakaastig, ang tapang. Oo, palaban. Walang kinatatakutan. Pero ngayong mga senador na siya, parang magaling lang siya sa una, banat ng banat, pero ngayon parang walang binatbat.
Meron ba siyang nagawa bilang senador? Kumusta na, Rafi Tulfo? Ba't ang tahimik mo tungkol sa BICAM report? 'Di ba? Ba't ang tahimik mo tungkol sa impeachment trial? 'Di ba? Playing safe ka ba kasi plano mong tumakbo sa 2028 election? Ayaw mong madungisan yung pangalan mo, pero tingnan mo ang resulta. Bumaba ng 5%. Si Rafi Tulfo nakakuha ng 19%. Leni Robredo, mga kabibig, ang katahimikan ni Leni Robredo ay nagpaangat sa kanya. Ang katahimikan at ayaw na makiasyoso ni Leni Robredo sa politika ay tumaas ng 3%. Baka marami nang nakapansin ba nga, sana si Leni na lang binoto namin presidente. Oh, we don't know. Grace po, 4%, bumaba ng 1%. Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao, ay nako, si Manny Pacquiao tumatakbong senador, delikadong matalo. Si Manny Pacquiao tatakbong president sa 2028, wag na lang. O, bumaba ng 1%. Amy Marcos, ay ewan ko. Bumaba ng 2%. Robin Padilla, bumaba ng 1%. Meron siyang 2%. Martin Romualdez, 1%. Oh. Equals means walang pagbabago. Hala? Walang pagbabago. Noon hanggang ngayon, 1% pa rin. Nako, noon hanggang ngayon, 1% pa rin. Hindi tumaas. Kahit may akap, AX, tupad pa, hindi tumaas. It means ang mga tao walang pakialam. Uy, ang sakit naman yung kabibig. Walang pakialam ang mga tao kay marching. Ganon talaga. Risa Hontiveros, 1%, bumaba ng 3%. Hindi pa sigurado, 23%. Wala sa listahan, 3%. Tumaas yung mga hindi pa sigurado ng 5%. Pero even though, tingnan mo, 29 and 23, medyo malayo pa ang agwat, mga kabibig. Tingnan mo ang resulta. Ito, Vice Presidential Elections. Kung sino ang magiging vice ni VP Sara. Uy, si Grace po? Talaga? Manguna si Grace po, pangalawa si Leni Robredo na hindi bumaba ang kanyang percentage. Manny Pacquiao tumaas, o wag na po, wag lang po, wag. Manny Pacquiao, Vice Presidente, my goodness, wag na. Diba? Ruben Padilla, bumaba ng 1%, may 8% siya. Amy Marcos, 7%, bumaba ng 1%. Miguel Zubiri, 3%. Gibo Chodoro, 3%. Martin Romualdez, pati presidente at pagiging vice-presidente. Tingnan nyo ba, kabibig? Sa pagka-presidente, 1%. Pagka-vice-presidente, bumaba ng 2%. Hala, lahat ng higher, mga matataas opisyal, gusto siyang manalo. Pagka-presidente, wala effect. Pagka-vice-presidente, wala pa rin effect. As in, wala. Diba? Ang dami-dami ang kadramahan, wala pa rin, diba? Hindi pa sigurado 33%, tumaas ng 6%. Wala sa listahan ay 6%. So ito yung kabibig. Si Sara pa rin ang gusto ng maraming Pilipino. 5% ang pagtaas. Try to imagine ang daming mga issue ni VP Sara. Pero bakit tumaas ng 5%? Diba? Source ay WR Numero Philippines Public Opinion Monitor. Ito, sample size 1,814 adult Filipinos. Field work dates from Feb 10 to 18, 2025. Margin of error national is plus minus 2%. Yan, mga kabibigan. If you want to know more about WRN Research, hanapin niyo po sila sa kanilang Facebook account na WR_numero, mga kabibigan. Diba? So ano ang iyong komento tungkol dito? Baka yung iba magagalit na. Baka sabihin ng iba na, this is so unfair. Dapat hindi si Sara Duterte. Kasi wala namang nagawa yung Sara Duterte na yan. May 125 million confidential funds versus yung bilyon-bilyon na ibinulsa ng mga congressman ni BBM. Oh. Diba? Alerky ng mga taong ito. Ito na, ang layo pa ng 2028 nga naman, mas pinagtutuunan ng pansin ang eleksyon kumpara sa asikaso ng problema at bansa, lalo sa mababang sahod at mataas na bilhin. Survey